But of course, ako nagapati nga depende sa sirkumstansya, ano, sa sitwasyon, in case nga mabutang kita sa sitwasyon nga mga pareho sini sa pila ka mga pero hopefully no, hindi na lang no, kay ang masunugan niya hindi gini maayo para sa aton mga kabyanan. Alas 11:36 ang aton sini nga masaligan nga oras sa gihapon diri programa Iloilo Today. This time, pabati naton antes ang report ni Abian Ralph Mosqueda, no, dira sa Pabia. Pabati naton ang aton nga duha ka mga recorded interview sa kay Police Colonel Albert Tapulaw, ang Police Provincial Director or Commander sang Capiz Provincial Police Office, mga kabyanan, to establish no kung sino ang filan sang kaso karon sini nga adlaw kag iban pagid nga mga development kag mga importante nga mga informasyon. Si Police Colonel Albert Tapulaw. Si Mike Estaniel po ng DYRP Live Radio Iloilo. Oh, go ahead, Mike. Yes, okay. Yes, okay. Colonel, yung development ngayong araw, may filean na ba tayo ng kaso? Well, nasa fiscal office na sila ngayon at isasabit na nila yung mga documentations doon sa robbery hold-up nangyari doon sa Pilar. Oo. Hearing. Okay. Ano po yung i-file na kaso, Colonel? Robbery hold-up. Robbery hold-up. Ilan po yung file natin ng kaso? Well, initially yung dalawa na-arrest natin, yung dalawa, tsaka yung dalawang dakilan niya. Yes, tsaka yung meron pa itong kasama doon sa loob ng car na positively identified. Oo. At yung mga nag-flag down doon na dalawa ulit. Okay. Tatlo yon, na-identified yung dalawa, yung isa hindi pa na-identify. Okay. Na-identify yun. Ibig sabihin, Colonel, yung file natin ng kaso, si John Francis Dakilania, yung tiyahin niya na si Jemarie Dakilania. Tapos yung dalawang na sinabi mo kahapon sa interview din namin na si Leyman Jan Ochenta, Cabrera, yung dismissed police, at saka si Marnie Jan Asahar Hinon. Yun ba? Yes, yan yung mga subject natin for manhunt kasi meron mga ongoing, meron silang standing warrant of arrest. Okay, oo. So ano Colonel yung ano Colonel yung mga specific na ginawa ng ng apat na ito based po sa investigation ng police natin. Una tayo kay Leyman Jan Ochenta Cabrera. Itong si Leyman Jan, no? Itong Leyman Jan Ochenta, no? Oh. Ito yung ex-police. Siya yes, yung isa na nakasuot ng PNP athletic uniform na nag-flag down doon sa sasakyan, no? Oo. Sasakyan. Dito Okay. sa Innova. Uh-huh. And he is the one na nag-drive ng Innova na habang going to Pilar proper. Yun po yun. Okay. Yung isa participation niya. Yung isa naman, si Marnie Jan. Isa rin siya doon sa naka-athletic uniform. At yun din, isa rin siya doon sa mga tumali. Nagtali doon. Nag-cable tie patalikod doon nasa katabi ng driver side na passenger na isang company commander din. Isang company driver din. Okay, oo. Sino po yung kumuha ng pera, Colonel? Based sa investigation po ng mga police natin. Well, based on investigation na kasi yung sumakay kasi on both side, no? Sumakay. Ang sa witnesses natin kasi right after na ipasok sila doon sa sasakyan, nilagyan sila ng bonnet. So wala na silang nakita o hindi na nila na establish kung sino yung kumuha ng pera kasi nga ang information lang coming from them is yung tatlo na naka police uniform ay pumasok dito sa Innova. And nagpakilala nga itong CIDG at yun, merong illegal drugs. Okay. Na sinasabi nila na sinesearch nila dito sa loob ng Innova. Okay, oo. So ibig sabihin din na nila nakita kung sinong kumuha ng pera sa tatlong sospetsado. Tama ka dyan, Mike. Yun nga, kasi naka-bonnet na sila. No? Nakapirin niya yung mga mata nila. Pero kanino kinuha yung pera sa mga victims natin na mention po sa investigation ng police? Well, ang ganito kasi yun, no? Yung pagkuha nila ng remittance coming from Banate at sa Balasan. Yeah. Na pag kinuha nila yun, naka-karton. Kasi karton lang. Siyempre yung karton, nilagay ito sa likod.
Okay. Innova, di ba? Merong compartment yung Innova. Nilagay lang nila doon. Tapos yung cheque, nilagay lang doon sa mga files nila. Okay. So, ordinary nilang ginagawa kasi ito, kaya kampante naman sila na wala. Yeah, oo. Yeah. So Colonel, I'm sorry sa next question ko po, no. This could be an additional injury doon sa mga victims, pero gusto ko lang iklaro po. Based po sa investigation ng mga pulis natin, may possibility ba na inside job yung nangyari, na isa sa tatlo sa mga biktima natin nag-feed ng information dun sa tatlo ng mga suspect? Kasi sabi mo nakalagay sa karton lang yung mga yung mga collections nila for remittance sa copies, pero alam ng tatlo na nandun. Is it possible yung scenario na yan, Colonel? Well, routinary nila itong ginagawa. Weekly nila itong ginagawa. Yung collection na ito, no? Okay. So, alam din, alam ito ng both, merong nakaalam to, yung nag-remit at yung kumuha ng remittance. So, tandaan natin yun. No? Una yung nag-remit at kumuha ng remittance. Yeah. So, yung possibility na merong tipster or napagkwentuhan nila sometime at may nakarinig dito sa mga iba sa in-exploit. Pwedeng hindi tips, pwedeng hindi inside job Kasi when you say inside job, yung si tao mismo ang nag-tip. Nandito na, palis na sila, di ba? Meron din yung pwedeng napagkwentuhan lang to, in-exploit yung information na yun. Parang sinundan na pattern. So, yun yung mga possibilities. But, yun nga, tinitignan natin pa rin yung possibilities, yung from end to end, para at least malaman natin kung meron mga information tayong mag-gather doon. And, yun nga, hopefully, meron tayong makuha para sa karagdagan na maligay natin talaga yung chronological of events na totoong the right picture kung paano ito isinagawa ng mga suspects natin. Oo. Si John Francis Daquilania, Colonel, ano yung participation niya based po sa investigation ng mga pulis natin? Si John Francis Daquilania. Yan yung alias Rambo, no? Siya yung nanghiram ng sasakyan. Siya yung nanghiram ng sasakyan dito sa Christine Core Studio. So siya yung bayaw. Yes, itong bayaw, no, si Rambo. Oo. And nakuha natin yung sasakyan doon kay Christine Core Studio. Na asawa nung registered owner nito na isang seaman na on board. Okay. Oo. So siya yung nanghiram ng sasakyan at saka napunta doon sa mga suspects. Yes, sa three prime suspects natin. Oo. How about yung tiyahin niya, si Jemarie Daquilania, ano po yung participation niya, Colonel? Sir, circumstantial kasi ito, no? When right after the robbery hold up, nag-report sa atin yung driver. So sabi nila ongoing, nakikita pa itong na-hold up nandito. So outrightly I directed our tactical operating center to conduct checkpoints sa lahat ng munisipyo, sa lahat ng mga police station. So, nag-put up sila ng mga checkpoint at during the checkpoint, masyado mabilis yung transition Wala pang span 10 minutes. Pero kasi yung from Pilar, papunta ka ng Pontevedra, President Rojas, medyo malayo-layo yun. Nagkapag-react agad yung police natin, nakita ng mga suspect. Itong mga police natin, huminto yung sasakyan nila, itong Mirage. Sa kalayuan. So, parang nagdududa sila kung abante o hindi, pero nag-focus na ng traffic, kaya kinawayan ng pulis natin to. Okay. Ang report kasi natin dito is naka-police uniform. Okay. Naka-athletic uniform. So, nung dumating yung sasakyan, metallic gray yung sasakyan. Yun at yun. Yung busy, yun din yung plate number, pero wala pa tayo ng plate number Hindi pa natin ito na-establish So, nakita ng pulis kung sino yung apat na nandun sa loob ng sasakyan. Okay. So yung apat na to, na-file natin ng kaso ngayon, nandun dun sa Mitsubishi Mirage nung away. Tod daw. Check Abianjo, kay may sugpon pa na, no? Salamat po. Thank you very much, Colonel. Colonel, may filean tayo na John Doe's. Wala na. Okay. Mayroon. Ilang John Doe's, Colonel? Hindi ko pa nakita yung sinubmit ng Pilar Pero i-update kita, Mike, after this pag natapos na yung inquest para meron tayong update talaga na. Sige po. Kailan po mag-end po yung reglementary period natin? 36
Nasa fiscal na sila ngayon. Nasa fiscal na sila ngayon. Oo. And then one more important question, Colonel, no? Yung sabi mo kanina, yung apat na nasa Mitsubishi Mirage na identify ng isang pulis natin doon sa sa follow-ups nila, no? Dalawa doon yung dakilan niya. Yung isa sino po? Nandun sa kasama yun sa na-file ng kaso eh. Si 80, si Azhar, hindi? Hindi. Si Arnel Argiles. Arnel Argiles. Argiles or Argiles? Argiles. Yung isa sino pa? Ito yun si Leonito Tahasco. Leonito Tahasco. Yan? Oo. So mga prime suspect talaga to. Yes. Nandun sila sa getaway vehicle. Sa getaway vehicle. Tapos si 80 at saka si Azhar at saka yung isa na naka-uniform, naka-sports uniform din ng pulis, nasa ibang sasakyan na yon. Yun yung ini-establish natin. Pero ang probability no, talagang gano'n. Dalawang sasakyan ginamit nila. Okay. Paano, Colonel, nabalik yung Mitsubishi Mirage sa Moroboro Dingle? Dinala ito ni from Dibato Tumaraw. Oo. So from dinala ito ng driver ni Christine Custodio, yung asawa ng registered. Yung mismo may-ari ng sakyan. Dinala niya back to Dingle kasi taga doon siya nung dalaga siya, taga doon siya sa Dingle. Yes. So si Custodio, pwede siya file natin ng kaso o established na po na wala siyang alam-alam dito? Well, ganito kasi yun, Mike, no? Para at least kahit na paano na-relate tayo. Meron kasi tayong tinatawag na principle by direct participation. Ito yung mga nag-hold up. Ito si Occidental. Meron din tayong tinatawag na principle by indispensable cooperation. Kung nagpahiram ka ng baril, nagpahiram ka ng communication equipment, nagpahiram ka ng sasakyan. Okay. So, at yung pangatlo, kung nagbigay ka ng pang-finance, no? Yun yung isa sa mga principles, tatlong principles na yun, no? So, ang nakikita natin kasi, medyo pwedeng papasok yung may-ari ng sakyan doon sa principle to ay indispensable cooperation. Okay. Pwede siya pumasok, pero titignan natin dito kung meron ba siyang intent to gain. Okay. Sige. Pero in good faith, kung in good faith yung pahiram niya ng sasakyan, which is palagi naman niyang pinapahiram yung sasakyan doon sa bayaw niya, wala tayong hindi natin pwedeng i-file yung kaso sa kanya kasi alam naman natin, base sa mga information we gathered, na in good faith yung pahiram ng sasakyan niya. Okay, sige pa. So, yung apat sa Mitsubishi Mirage, lahat yun file ng kaso ngayong araw. Yes. At saka yung dismissed police, at saka si Azhar. Yes. Sino yung unidentified? May isa pa tayo na identified. Ganon. Yung isang naka-uniform ng police, unidentified pa yun. Sige. So all in all, Colonel, 7 yung suspects natin. Initially, 7. At saka posible maging 8. Yes, kasi yung getaway vehicle, meron pang isang driver na just in case, diba? Okay. Pero hindi natin ma-establish kasi yung sasakyan eh. Okay, sige, Colonel. So how would you assess po sa investigation ng police natin as of press time? As of this time? Yes, Well, actually, we have to file this case, no? At may file din natin itong mga kaso laban dito sa mga suspects natin, no? Then we go right after the crime solution nito. Right after this, we have to pursue or to conduct manhunt operations against this person. So, okay. We are in close coordinations with our local government units, force multipliers, and even our barangay intelligence net. Talaga naman na palagi namin na pinag-uusapan. We are in close coordination. Kasi alam namin, may information kami na nandito lang sila sa province of Capiz. Hindi sila lalabas. Kasi dito yung alam nila kung saan sila umikot. Is it possible, Colonel, na yung si 80, si Azhar, may mga handler to dyan sa area of responsibility mo? Well, hindi. Kasi ito ay from Iloilo, from Sara at saka from Padilla.
Oo. So, yun yung nakikita natin dito. Hindi siya parang nag-connect lang ito ng grupo ng may magamit silang tao or magamit silang sasakyan para i-conduct itong krimen na ito.